Tunghayan naman natin ang naging takbo ng unang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa report ni Angel Pastor live. Magandang gabi, Angel. Yes, magandang gabi, Franco. Bahagyang naantala nga ang pagsisimula ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nga dito sa issue ng presiding officer. Kanina, pasado alas 2 na ng hapon, nagsimula ang trial proper. Formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court pasado alas 2 ng hapon itong Lunes upang simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Binuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang sesyon at nag-roll call ng bawat senator judges. Sa kanyang opening remarks, sinabi niyang sisikapin ng Senado na maging patas, bukas at walang kinikilingan ang paglilitis. Pagkatapos nito, naghahay naman ng motion si Senator Panfilo Lacson na magkaroon ng botohan para sa pipiliing presiding officer ng impeachment court. Humaba pa ang naging debatehan sa issue ng presiding officer pero naihalal pa rin bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero. Sa kanyang opening remarks bilang presiding officer, tiniyak ni Escudero ang integridad ng impeachment process at ang pagiging patas matapos siyang mahalal bilang presiding officer. Sa araw na ito, muling gagampanan ng Senado ang isa sa mga pinakasagradong tungkuling iniatas ng saligang batas. Ang pag-upo natin bilang isang impeachment court para litisin at husgahan ang pangalawang Pangulo. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. Matapos nito ay formal na humarap sa impeachment court ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel at ang 15 counsel ng prosecutors. Okay naman po. Wala namang pinag-iba sa normal na trabaho namin bilang mga abogado kapag kami pupunta sa mga korte. Siguro ang pinakamalaking pagkakaiba lang nito ay ito ay napapanood ng lahat. Sa ganun na medalya, ma? Pareho rin nagbigay ang depensa at prosekusyon ng kanilang opening statements bilang pagsisimula ng paglilitis. Naglatag ang Senate Impeachment Court ng mga panuntunan bago simula ng pagdinig ng mga ebidensya. Inatasan ng magkabilang panig na ipaalam ng mas maaga mga testigong ihaharap lalo na kung bagong testigo ang ipepresenta. Samantala, hindi pinayagan ng korte ang hiling ng House Prosecution na higit sa isang abogado ang magtanong sa isang testigo. Gayunman sa mga natatanging sitwasyon, maaari itong payagan hanggang 2 abogado at pareho itong ipatutupad sa prosecution at depensa. Ipinatatawag naman ng Senate Impeachment Court ang 2 NBI agents na witness ng prosecution upang tumestigo sa paglilitis. Samantala, hindi muna maglabas o naglabas ng sabpina para sa mga record ng AMLAC ang ilang bangko at sa ilang bangko. Hihintayin muna ng impeachment court ang komento ng prosekusyon at depensa bago magpasya. Inaprobahan naman ng impeachment court ang pagkakasunod-sunod ng paghaharap ng ebidensya ng House Prosecution. Samantala, maayos naman para sa defense team ang naging unang araw ng impeachment trial. Wala namang pinag-iba sa normal na trabaho namin bilang mga abogado kapag kami pupunta sa mga korte. Siguro ang pinakamalaking pagkakaiba lang nito ay ito ay napapanood ng lahat. Para maging bukas sa publiko ang proseso, ilalagay naman sa website ng Senado ang mga dokumento at iba pang record ng impeachment trial. Franco, pasado alas 5 ng hapon ay nag-adjourn ng unang araw ng impeachment trial at magpapatuloy naman ang ikalawang araw ng paglilitis bukas, July 7, alas 2 ng hapon at inaasahang bukas rin ay ipepresenta na ng prosekusyon ang kanilang mga testigo. Franco. Maraming salamat, Angel, sa iyong live report. Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa labas ng Senado dahil libo-libong polis ang idideploy ng PNP sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Almar Forzuelo magbabalita live. Magandang gabi, Almar. Yes,
Yes, Franco, magandang gabi. Ipinatupad nga ng Philippine National Police ang Comprehensive Security Plan para magbigay ng seguridad sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinatupad na ng PNP ang kanilang Comprehensive Security and Deployment Plan para magbigay ng seguridad sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa halos 6,000 PNP personnel ang idineploy ng Philippine National Police sa labas ng Senado at Sandigan Bayan para sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte araw ng Lunes, July 6, 2026. Sa panayam ng media kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, sinabi nito na ang bilang ng mga pulis na nakadeploy ay maaring magbago depende sa dami ng mga magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Actually, it's less than 6,000. It's 5,942 to be exact. And of course, depende po sa turnout ng rallies ngayong araw. We will adjust that on the coming days. Paliwanag ni Abirin, kaya sila nag-deploy ng libo-libong pulis sa unang araw ng impeachment trial ng ikalawang Pangulo. Ito'y dahil nakatanggap sila ng impormasyon na mayroong magsasagawa ng rally mula sa pro at anti-BBM. Based on our monitoring, may magrarally dito sa Senado at saka doon sa Sandigan. And of course, based din sa monitoring po na yun, kaya nag-deploy po tayo ng ganitong karaming number ng personnel. Considering that this is the first day of the trial, we will be expecting of course na may magrarally talaga. Then we will adjust accordingly on the coming days kung we will reduce or we will increase the... Samantala, nauna nang inahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng tauhan ng PNP na sila ay mananatiling tapat sa konstitusyon at poprotektahan ang taong bayan. Let me remind all personnel to remain impartial, disciplined, and faithful to your oath. We do not serve personalities or political interests. We serve the Constitution, uphold the rule of law, and protect the Filipino people. Sa ngayon, patuloy naman na nakaalerto ang kapulisan para magbigay ng seguridad sa labas ng Senado. Franco, yung mga nag-rally dito kanina ay dalawang grupo lang, yung mga supporters ni BBM at yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte. At sa ngayon ay kalmado na ang sitwasyon dito sa labas ng Senado dahil mga bandang alas 5 kaninang hapon ay nagsiuwian na yung mga nagkilos protesta. Ang naging hamon lang para sa PNP ay yung mapigilan na wag maghalo yung dalawang grupo sa isang lugar kasi pag nagkataon ay talagang magkakagulo na agad namang naagapan ng mga otoridad. Franco. Maraming salamat Almar Forzuela sa iyong live report.